tayo ay magsisimula na po. So welcome po sa bawat isa. Tapikin nyo nga po yung katabi nyo, sabihin nyo, masaya ako at nakita kita ngayon. Sige po, sa kabila pa, masaya ako at nakita kita ngayon. Yan. We are so glad po at tayo ay nakita po namin muli kayo at masaya kami na nandito, masaya tayo, na nandito muli tayo sa simbahan. Amen po ba? Amen. So naniniwala po tayo na hindi aksidente kung bakit tayo nandito. Pero alam natin na ang Lord ang nagdala sa atin sa lugar na ito dahil meron siyang gagawing magandang bagay sa buhay mo. Amen po ba? Amen. So sabi nga po sa Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. So ngayong araw po, lumapit tayo sa Lord ng may kagalakan at pasasalamat. Huwag tayong mahihiyang umawit, huwag tayong mahihiyang sumayaw. Dahil karapat-dapat lang natin papurihan ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. So, anointed fam, are you ready to worship the living God? Sumigaw ng hallelujah! Kaya lahat po tayo ay tumayo na at tayo ay kakanta para sa ating Lord. Amen! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Give the highest praise! Palakpak sa Panginoon! Woo! Hallelujah! Awitan natin ang Diyos na buhay! Ibigay mo yung
You are my hope and my redeemer. You are my freedom and my savior. You give me life for me. Oh, and live for you. I will live for you. I live and hope in you. I have my being. You restore my soul. You have made me whole. You are my joy. In you I will rejoice. Your love has set me free. Your power lives in me. Yeah, yeah. You save me. Yeah, yeah. You save me. Yeah, yeah. You save me. You are the rock of my salvation. You are my hope and my redeemer. You are my freedom and my savior. You give me life for me. Oh, live for you. I will live for you. You are living for you. I have my being. You restore my soul. You have made me whole. You find my joy. You I will rejoice. Your love has set me free. Your power lives in me. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, sa pagbibigay mo ng buhay sa bawat isa sa amin. Kung kaya kami, Panginoon, nakakapaglingkod ngayon. Hallelujah! I will live for you. I will live for you. You are living for you. I have my being. You restore my soul. You have made me whole. You are my joy. You I will rejoice. Your love has set me free. Your power lives in me. Yeah, yeah, you save 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 me. Thank you, Jesus, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you for saving our soul, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Sige po, patuloy nating awitan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. Where can I go from your spirit? Where can I hide from your grace?
presence, Lord. Now that you're here, there is fullness. There's joy that I cannot contain. Deep within my heart, I know you're always there. Under your wings, I find refuge, covering me. Now I'm safe. Deep within my heart, I know you're always there. You made a way for your spirit, dwell in this place. You draw me close, now I see you face to face. Your presence, Lord, in your presence, I worship your majesty. Your love is surrounding me. Your presence, oh, in your presence, worship your majesty. Your love is surrounding me. Your presence, Holy Spirit, come like a rushing wind. Holy Spirit, build me up once again. Holy Spirit, come like a rushing wind. Holy Spirit, build me up once again. You made a way for your spirit, dwell in this place. You drew me close,
and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I have longed for. Hallelujah, Jesus. Sige, itaas mo sa Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I have longed for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us experience glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I have longed for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, your presence, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this day, Panginoon. Tunay ang napakasarap mong papurihan, Panginoon, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga lalaki at babae na mga anak mo na narito sa araw na ito, Diyos. Lord, una sa lahat, Panginoon, inihingi po namin ang tawad ng lahat ng aming mga nagawang kasalanan, na isip, Panginoon, na salita, nagawa, O God.
Lord, yung mga naglalakad pa lamang, mga nag-iisip pa lamang na pumunta na dito, Panginoon. Lord, ay hinihingi na po rin namin, Panginoon, ang kapatawaran, O God. And Lord, ihanda mo ang aming mga puso, O God, sa pakikinig ng iyong mga salita, O God. Ibukas mo ang aming isip, Panginoon, ang aming puso, O God, ang aming mga mata, O God. And Lord, matanggap namin ang iyong mga salita ng may kagalakan sa aming buhay, O God. We thank you, Father. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan, bigyan pa nga po natin ng the best clap offering si Lord. Yung pinaka-the best po. Yan. Hallelujah. Simula pa lang po yan, pero talagang punong-puno na tayo. Amen po ba? Amen. So, hanap na po kayo ng inyong pinaka-the best na upuan. At bago po tayo tumungo sa ating salita ng Diyos, tayo po ay may mga announcement lang. So, may Sunday service po tayo every Sunday, 9:30. 9:30 po ang start natin, 9:30 a.m. Pero bukas na po ang ating church ng 8 a.m. So, pwede na po kayong pumunta dito ng 8 a.m. Then, kung hindi naman po kayo available ng ating Sunday, meron naman po tayong midweek service na ginaganap naman po tuwing Wednesday at 7 p.m. dito din po sa ating church. Then, meron din po tayong kids church. Saturday po yon every 9 a.m. So, kung may mga kakilala po kayo na mga bata, pwede nyo po silang dalhin dito sa ating church para mataniman din po sila ng salita ng Diyos. Amen po. And then, meron din po tayong prayer meeting. On-site po ito, on-site, Saturday, every 3 p.m. At meron din po tayong online, every 4 a.m. every day po yan. So, kung sino pong gustong mag-join, pwede po tayong lumapit kay Pastora Ninette. Yung, Pastora Ninette, ganun po. Ayun, sa Pastora Ninette po, kung gusto niyo pong sumali na ating prayer meeting. Meron din po tayong chain prayer and fasting na gaganapin sa August 9 hanggang August 29 para po sa ating 21 days para po sa ating gagawing harvest event. So kung sino pong gustong sumali sa ating chain prayer and fasting, pwede po tayong lumapit or magsabi kay Pastora Ninette. And yan, wala na po. So sino pong ready nang makinig ng salita ng Diyos? Sumigaw ng hallelujah! Yan, hindi ko na po patatagalin. So, bigyan po natin ng pinaka-the best na palakpak si Lord sa buhay ng ating speaker na si Kuya Pastor Shemuel Orense. Yan. Praise God. Palakpakan mo kasi Lord. Praise God. Ganda pong umaga sa lahat. Pwede mo naman na yung katabi ng good morning. Sa mga sa kabila, I'm glad that you are here. Even for those who are with us for the very first time, maganda pong umaga. Welcome po. Thank you po for joining us sa ating pong worship experience this morning. Even for those who are watching us online, maganda pong umaga sa inyo. We hope that every one of us has a good day. Maganda po, parang pagising natin, nandyan agad yung biyaya ni Lord, nandyan agad yung ulan, and ako po yung masaya kasi kayo po ay isa sa mga matatag na anak ni Lord na hindi po nagpatinag sa sarap ng kama. Ano? Kaya pwede po, minsan patay mo na itumayo. Kung may ka naman ng at least 3 tao, sabihin mo, you are blessed today. Come on. Especially if that is a first-timer, or ngayon mo lang nakita sa church, matagal mo lang hindi nakikita sa church. Come on, it's time for us to have a time for our community. Amen. Praise God. Praise God, praise God, praise God, and praise God. Praise God. Manatili po tayo nakatayo. Manatili po tayo nakatayo. Praise God. Tayo po yung manalangin. Palakpakan nga natin si Lord na minsan pa. Let's pray, Panginoon. Kami nagpapasalamat for this wonderful day that you have entrusted to us. Truly, Lord, kami ay pinagkakatiwalaan mo lang ng bawat umaga. Wala kaming pagmamayari, wala kami, Panginoon, sa amin. Lahat ibiyaya mo lang. Kaya, Panginoon, kami nagpapasalamat dahil minsan pa, pinagkatiwalaan mo kami ng panibagong hininga. As you said in your word, O God, it is new every morning. Great is thy faithfulness. Thank you, Lord, for your faithfulness that you have
ginising mo kami early in the morning, O God. And Lord, we know, we do believe, O God, sa araw nito may bago kang mensahe sa bawat isa. Papatatagin mo ang aming spiritual na pamumuhay, papatatagin mo ang pananampalataya. At nananampalataya kami, Panginoon, sa araw na ito, may kakaibang bagay kang ibubuhos. Na paglabas namin, Lord, sa simbahang ito, kami, Lord, ay mga bago ng mga nilalang mo. Kami mga anak mo na kung saan matatapang na sa harap ng mga bagay sa aming paligid, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na sanggalang at Diyos na walang imposible. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Palapakan mo si Lord. Makaupo po tayo in the very presence of the Lord. Good morning once again po sa bawat isa. Thank you po for joining us today sa ating pong worship experience. Let's start po muna ating pong calling tool sa Luke chapter 4, verse 18 to 19. If you doesn't know the verse, may po tayo sa screen. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God Jesus, He is the anointed one. Ating pong J1 culture, 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. I am not extreme. Palakpakan mo nga si Lord minsan pa. Media team, pwede bang pabuwas sa alisin na itong gitna? Hindi ko lang makita yung screen. Thank you. Ang bilis po na panahon, it's already August. August. And it's already the second day of August. And one thing is for sure, God has been faithful to us sa loob po ng 7 months. 7 months na ba? 8 months, sa loob ng 8 months, God has become so good to us, and I know patuloy po nating mawi-witness ang kabutihan ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan. And katulad nga po sabi kanina, we are in the season of fasting because we are dealing with our mission. Everybody said we mission. Napakalaga po ng isang pong simbahan ay mayroon pong isang mission, may isa po talagang ini-aim na goal, and tayo po ay blessed because we are part of a anointed family, amen, na tayo po ay mayroon talagang objective po sa bawat isa na makakilala sa Panginoon. Kaya po early announcement lang, ito may na-announce ko din last week, that continue to pray for us because on August 30, kailan nga po? August 30, we'll be having our Compassion Fest dito sa church. Yung po ay afternoon session, after ng service sa umaga, siguro 2 o'clock or 1 o'clock, katulad po ng panibagong simula last year, we're gonna gather as one family together with our friends and families na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Kaya po ngayon pa lamang, kung meron po kayong mga kakilala na hindi pa po kilala si Lord, that is the very perfect timing to invite them sa church. Kaya po, again, August 30 po, we'll be having our Compassion Fest sa church po. And now, di ko na po papakabaan. Welcome po pala sa mga tao na first time lang po. Si po mga first time dito, kindly raise your hands. Wow, si Kuya, welcome. Palakpakan po natin si Lord. May mga second time po ba tayo in the house? Second time, welcome. Palakpakan naman natin sila ate, sila Kuya. Thank you po for coming today po sa church. Ako po si Pastor Sam, Pastor Sem, or Pastor Pogi. Joke lang. Kaya na bahala, if pinapatawag niyo sa akin. And I'm one of the pastor here po sa church na bumabati po sa inyo ng magandang umaga. Simulan na po natin to. Alam niyo po, growing up, kami po ay lumaki po sa tahanan na kung saan masaya at payapa. At isang bagay lang po yung pinag-aagawan lang namin nung kami po'y bata. Yung po yung PlayStation. So, nalala ko before sila mama, may binili po silang CD. Ewan ko na kung naabutan nyo pa yon mga batang, di po ako batang 90s pero nasakop ko pa yung technology ng 90s. Yung mga CD na nakakabitan ng controller. Naabutan nyo yon? Yung mga bata ngayon ang naabutan ng mga ML, Code M, Dati nung panahon namin, ito po yung bagay na pinag-aagawa naming magkakapatid kasi po ang controller nun ay 2, kaso unagan ay 1. At alam niyo po, dito po sa larong ito, as a kid po playing, yung ganda po klaseng mga game, ito po itatawag nating objective or task-based na game. Lagi po silang may mga task at mission kada level at kada masasatisfy ang task, nakakalipat po sila sa susunod na round. And alam natin yung objective ng Super Mario, tandaan nyo pa? Yung mailigtas alin? Diba?
Yung may ganyan din si Anya daw. Diba? Mailigtas yung prinsesa ata o reyna. Di ba parang may ganyan sa dulo ata yun? Hindi ko na kasi tanda eh. No? And sa bawat level, pahirap ng pahirap, there is certain mission that we need to accomplish before we go on sa next level. Everybody said me next level. I don't need to believe today po, God will open up a next level sa buhay ng bawat isa. Pero bago ka makapunta sa next level na yon, there is a certain mission that you need to do. Every one of us has a mission. May mga specific pong task tayo from our authorities that we need to accomplish. Halimbawa, sa trabaho, sa school, sa tahanan, etc. And last week po, we have understand what are the essence of prayer. And my prayer is that after we have known, sino po nito last week? Amen. After we have known the essence of prayer, ay maintindihan talaga natin at ma-inlove po tayo sa pananalangin. Bawat paggising, bawat pagtulog, sa lahat ng ating gagawin, ikaw dapat ay nananalangin. Hindi ka basta nananahimik at gumagawa, kundi ang bawat paggawa mo, dapat nilalakipan mo ng panalangin. Bakit po? Kasi po, may important task po ang prayer for us to accomplish ang bawat mission natin sa buhay. Hindi po dapat naiilayo ang panalangin sa mission mo sa buhay. Kaya tapikin mo nga yung katabi, sabihin mo, partner, alam mo ba mission mo sa araw na ito? Every day we have certain mission that God has entrusted to us. At ang nais ng Panginoon, mapagtagumpayan mo ang bawat mission araw-araw. Na matapos ang araw mo na ikaw ay punong-puno ng kagalakan mula sa Panginoon. Pwedeng pangit ang nangyari maghapon, pero you will end up your day full of peace that comes from the Lord. Hello? Because we have entrusted everything to God. Sabi nga po ng Philippians chapter 4 verse 6, and don't worry. Everybody said me, don't worry. Tapikin mo yung katabi, don't worry. Ang ganda po nito kasi, don't worry, basahin nyo nga po sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Don't worry about anything. Tanongin mo yung katabi mo, ano bang wino-worry mo lately? Di ba? I know every one of us has their own cares, has their own worries, pero ang sabi ng Panginoon, don't worry. Pero ang pangako pong ito, it doesn't come with invalidation. Na sabi, ano bang klaseng Diyos to? Nagwo-worry ako, tapos sabi mo sa akin, huwag kang mag-worry. Hindi po kasi tapos lang dun eh. Kundi may paalala ang Panginoon kung bakit kailangan kang hindi mag-worry. Bakit daw po? Because instead, that's the powerful word eh. Instead, pray about everything. Alam niyo po ba yung worry? Napakatinding energy ang natatanggal niyan sa'yo. The moment na nagsimula kang mag-worry, ang dami na agad energy ang nalalaga sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, kesa ilagay mo yung energy sa mga bagay na kailangan kinawo-worry mo, sabi ng Lord, instead, pray about everything. Ang nais ng Panginoon is ma-allocate natin. Yung ganang kakarampot na lang ang energy mo, doon mo pag-ilalagay. I-allocate mo ng tama ang iyong energy. Ilagay mo sa pananalangin. Pray about everything and tell God. This is one of the powerful things na sabi dito. Ang sabi dyan, pray about everything, not just some things. Hello. Ang sabi dyan ng Panginoon, ipanalangin mo lahat ng aspeto sa buhay mo. Hindi lang ilang mga aspeto ng buhay mo. At hindi lang po, ang sabi dyan, magsabi sa Panginoon. Ang ganda po ng sunod sinabi sa sunod na verse. Basahin nyo nga po yung sunod. 1, 2, 3, go. And tell God what you need. Tigil po. Sino po dito ang pagagising niya sa umaga, ang dami niya na agad nasabi kay Lord na kailangan niya? Tama. Pero ilan po kaya sa atin ang nagawa yung kasunod? Ano pong sabi ng kasunod? And thank Him for all He has done. Alam niyo po, sa paglapit po natin sa Panginoon, asking and taking God goes together. Hindi po dapat lagi lang tayong humihingi sa Panginoon. Natuturo na po ako, baka kala, nag-into pa lang ako. No? Hindi lang po tayo dapat nahingi sa Panginoon. Hindi lang po dapat tayo, Lord, pahingi nito, pahingi niya, Lord, bigyan mo ako this day. But hindi po dapat mawala sa ating pananalangin araw-araw ang tinatawag nating pagiging mapagpasalamat. Have you thanked God kaninang umaga for many things in your life? Alam niyo po,
one thing that I've realized, bakit ang kalooban ng Panginoon hindi ka lang humingi, kundi magpasalamat, is because sa pamagitan daw po ng ating pagpapasalamat, na-acknowledge daw po natin yung mga bagay na ginawa na ni Lord sa atin. Yung paghingi, ina-acknowledge mo yung mga bagay na hindi pa niya nagagawa. Pero ang pagpapasalamat, ina-acknowledge mo yung bagay na kanyang ginawa na. Nag-gets niya ako? Kaya po madaming mga tao nagtatampo sa Diyos eh. Kasi akala nila walang ginagawa si Diyos. Walang ginagawa si Lord sa kanyang season. But yet, in fact, ang dami na pong mga bagay na na-accomplish sa'yo ni Lord. Pwede ba palakpakan mo si Lord ngayon? Just imagine. 8 buwan ang lumipas na. Pero hanggang ngayon nandito ka. Buhay. Nakakakain. 4 na beses pa sa loob ng maghapon. Di ba? Di ba? Hanggang ngayon nangata mo pa yung tingas ng ngipin mo, di ba? God is good. Amen. And all the time, He will be always good. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka lang basta humingi minsan kasi pag nahingi tayo, doon natin nakikita yung kakulangan natin eh. Pero kapag nagsimula ka magpasalamat, doon mo makikita yung mga bagay na naginawa ni Lord sa'yo. At mapapasabi na, alam nga no, madami nang na-accomplish si Lord sa buhay natin. Kaya pwede ba sabihin mo sa iyong katabi, partner, congrats. Kasi kitang-kita ko ang accomplishment ni Lord sa buhay mo. Palakpakan mo nga si Lord. This is us to see sa mga bagay na ginawa ni Lord rather sa mga bagay na hindi pa niya ginagawa. Minsan kasi po madami tayong reklamo dahil ang nakikita lang po natin ay yung mga bagay na wala tayo at hindi po natin na-appreciate yung bagay na kung saan nagawa na niya sa ating mga buhay. And this is for us to be reminded na madami na pong na-accomplish na bagay si Lord sa ating mga buhay. Now, looking at that thing, we can always say na meron pa bang bagay na mahirap sa Panginoon? Is there anything too hard from the Lord? Now, I want you to read this next verse at gusto ko po pang hawakan nyo ito. That at the end of this sermon, ito po yung bagay na bitbitin po natin. Pwede ba yan? Let's open our Bible, Mark chapter 10, verse 27. Basahin nyo din po. 1, 2, 3, go. Wala pang almusal lahat ang mga tao dito. Ay, isa pa nga. Yung may energy naman. Wait lang nga, iinom lang ako. Okay, Mark chapter 10, verse 27, 1, 2, 3, go. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things. Everybody with me, all things. Sabi mo sa iyong katabi, all things daw. Yung may panampalataya, sabi mo sa kaliwat kanan, all things daw. Diba? All things are possible with God. So ano man yung mga bagay that we need to accomplish today, the next day, the next 3 days, I want you to have this mantra that it will always be a mission possible. As long as the Lord is with us. Palakpakan mo si Lord. And this is the message that we're gonna study today, mission possible. Again, every day we have this mission, we have specific tasks that God has entrusted to us. At may kapasidad po't kakayanan ng Panginoon, ang bawat bagay na yan ay maging posible po sa iyong harap. One thing that I've realized, reading po yung Mark chapter 10, hindi lang po basta sinabi ng Panginoon that everything is possible to Him. But the writer also reminded us that every mission that we have comes with a partnership with God. Ulitin ko po ang lahat daw po ng misyon na pinagkakalob sa atin ng Panginoon ay nagiging matagumpay at posible kung ikaw ay kapartner mo si Lord. Tanungin mo yung katabi mo, sino ba kapartner mo? Ang pagharap po pala sa mission, ano yung jowa? Sabi na jowa dyan, di ba? Ang pagharap po natin sa bawat mission, it always comes with a partnership with God dapat. Na hindi na lang po ito about living on your own capabilities, but living for the Lord and His capabilities. Kaya po, sabi po doon sa sunod na verse, then Peter spoke up, ang sabi dyan, we have left everything just to follow you.
Just imagine how they abandon everything, their capabilities, their work, everything that they have, just to follow this Jesus. Because they know, following Jesus, at kung merong si Jesus sa kanila pong mga misyon, it will always become a mission possible. Now, for a mission possible, the first thing that you need to understand is that you need to always include God. Kailangan pong isama natin ang Panginoon sa atin pong mga misyon. Hindi lang po ito about living on our own capabilities, kundi simula nung nakilala mo si Lord, kailangan kasama mo na siya lagi sa lahat ng plano mo. Ano ba yung plano mo this week? Ano ba yung plano mo for the next month? Ano ba yung plano mo? What are your long-term plans? What are your short-term plans? Nakikita mo ba si Lord sa bawat pagpaplano mo sa buhay? In other words, are you including God already in everything that you do? Kasama mo ba siya lagi sa pagkikwenta mo ng budget? Kasama ba siya lagi sa pag-iisip ng pagta-troubleshoot ng mga bagay-bagay sa bahay? Nasaan siya sa iyong decision making? Sa iyong professional life? Sa iyong personal life? Sa iyong mga relationships? Kailangan pong matulungan natin to create ourselves a partnership with God. Kasi po tandaan natin that there's no such thing as a strongest partnership that you can have than a partnership with God. Wala na pong mas tatatag. I-partner mo si Lord sa lahat ng bahagi ng buhay mo. I-include mo siya sa pagpapamilya, pagdinegosyo, pagpapalaki ng iyong mga anak. Once si Lord yung kapartner mo, I want to tell you this, it is the most strongest partnership na pwedeng magdala sa'yo sa success. Amen. Nandiyan pa ba tayo? The strongest partnership that you can have is your partnership with Christ. I remember po, isa ko pong mga disciple, wala siya dito ngayon eh. But si Geniel po ay nakatapos po ng kanyang architecture degree. Palakpakan natin, Lord. At hindi po joke ang architecture. Naalala ko dati, siya ay 1 hour, minsan wala pang tulog, kakagawa ng plates. Minsan mag-garant yan sa akin, kalagitnaan ng madaling araw, o pinaumagahan, Daddy, ganitong pinagdadaanan ko. And I've seen some, not all, but some of the times na siya po ay nahihirapan talaga in her degree. But praise be to God. One thing yung natutunan ko po sa kanya pong journey, kaya niya po natawid ang bagay na ito because she has the strongest partnership. At iyon po yung Panginoon. Na ano man yung mga bagay na kinaharap natin, if kasama mo ang Panginoon, ano pa ba yung bagay na mahirap dyan? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, walang mahirap sa Diyos. Tingnan nyo, ang ganda ng verse ito. 1 Corinthians chapter 3, verse 14. Basahin nyo to. Baka mag-rema sa inyo. 1 to 3, go. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Now the question is this. Why do I need to become partner with God? Bakit kailangan yung partnership with God? Because, tandaan po natin, yung partnership mo sa Panginoon, this is your strongest foundation. Amen? The strongest foundation that you can have is having Jesus in your circumstances. Makasama ang Panginoon sa bawat bagay sa buhay mo. Now, the question is this. Sa lahat ng bagay sa buhay mo, from what foundation are you building things? Paano mo sinisimulan ng mga bagay-bagay? Saan mo nilalagay? Or ano yung mga pundasyon na meron ka? Baka kasi hanggang ngayon, ang success sa'yo, nakadepende pa din sa pandaraya. Hello? Mag-react naman kayo, para ako'y nako-condemn dito eh. Are your success based on cheating, di ba? Eh, hindi man alam ng BIR yan, di ba? Ba't mong babayad ng buwis na tama, di ba? Hello? Are your success based on cheating? O ito pa, is your happiness based on temporary things? Di ba? The things that will not last. Sabi mo, pag nagkaroon ako nito, magiging masaya ako, di ba? Eh, pag nagkaroon ka nun, minsan, hindi naman talaga sagad yung saya eh.
Because there is a much stronger foundation na dapat meron tayo. Your relationship, is this based on the foundation of the Lord? Or is it based sa mga bagay na kung saan pupuno lang sa lust at mga bagay sa buhay mo? Again, from what foundation are you building things in your life? Lagi mong titingnan. Kasi tandaan mo, sabi dun sa verse, kapag tama ang pundasyon, ito'y tatagal. At kapag ito'y tatagal, may gantimpala ka. It will always go back. San mo to binuo? San mo to sinimulan? Kaya napakahalaga yung, pwede mo pong magsimula ulit eh. Pero tandaan mo, sa lahat ng mga bagay na sisimulan mo, always include the greatest foundation, the strongest foundation. At alam niyo po kung sino siya? It's Jesus. Pwede mo palakapakan natin si Jesus. He is the strongest foundation. Ano man yung mga bagay na gusto mong simulan, ano man yung mga bagay na kung saan nandyan, I want you to start. I don't want you to start. Alam mo ba yun? Ayokong magsimula ka, mag-build. And then, sa kalagitnaan ng pag-build mo, o nga pala, kailangan nga pala ng lagyan ng bato doon, ah. Di ba? Nasimulan mo na, naghukay ka na, di ba? Nalagay mo na lahat, di ba? Kalagitnaan ng pundasyon, saka mo na, ay, mali, o nga pala, kailangan ng bakal, di ba? Hindi mo pwedeng, o sige, dan tayo, ulit tayo. Alam mo po, ang daming mawe-waste with the wrong foundation. Kaya po, tandaan po natin, going to God must not be our final resort. Yung iba kasi po ng mga tao, di ba, huli na lang tiyatakbuhan si Lord. This must be always our initial, our middle, and final response. Si Jesus ba nasa simula? Pwedeng si Jesus nasa simula, pero pagdating ng gitna, nalimutan mo na. Pagdating mo ng gitna, pagdating mo ng dulo, wala din. Kaya, we need to assess that in every avenue, saan ka man lumiko, kasama mo ang strongest foundation, kasama mo ang strongest partnership. At yun yung partnership mo with Jesus. Most of the time po, kailangan po natin isama si Lord sa decision-making natin, sa execution at sa result. Kasi most of the time, madami pong mga tao, kinakahon lang po si Lord. Para pong ganito parang halimbawa, ito si Lord. Ito si Lord. Ito yung iyong capabilities. O ito yung iyong skills, di ba? Dadala mo siya in building your thing. Then kapag nagkaroon na ng pagkakamali, saka ka pupunta dito. Di ba? Then kapag ayos na ulit ang lahat, hawakan mo yung capabilities mo, hawakan mo yung skills mo, and then you're gonna build things once again. And then, pag nagkaroon ng yun po ibig sabihin kinakahon lang. Nasa isang certain spot lang si Jesus sa buhay mo. Pero sana wag po ganun ang mangyari, kundi sa bawat pagkakataon ng buhay mo, kung pwede ko man itong buhatin, kasama mo si Lord with your capabilities and skills with you. Kasi po yung mga bagay na yan ang magtatawid sa'yo. Tandaan niyo po, our efforts can bring us to places. Pwede naman po maging successful ka nang wala ang Diyos. Pwede. Pero tandaan po, our effort plus God will bring us to divine destinations. Yun po yung pinakamasarap na makarating ka doon sa lugar na yun, na sabi mo, wow, ito pala yun. Yun yung mga divine destinations. At gusto ni Lord, makarating ka doon. Kaya sabi mo sa iyong katabi, dadating ka doon. Palakpakan mo nga si Lord. Kung ano po yung point number 1, if we will include God. If we will include God in our journey. Hindi ang pulingid po sa kalaman ng lahat na tayo po yung magkakaroon po ng big day po. And one thing lang po yung ating mission. Isa lang po ating mission to go and make disciples. Wala na pong iba. Gusto po natin ang mga tao makakilala sa Panginoon. Sabi po ng Matthew chapter 28, verse 19 to 20, batahin nga po 1, 2, 3, go. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the end of the earth. Ang nais po ng Panginoon na lahat po ng mga tao sa buong mundo ay makakilala sa Panginoon. At alam niyo po, one of the wonderful thing that we are doing right now, narinig niyo po yung announcement kanina, is we are having prayer and fasting. Why? Bakit po tayo may pa-prayer and fasting? Because we want to include God in the process.
Hindi lang tayo magkakaroon ng programa para sa kanila, pero sisimulan natin sa tamang pundasyon. Kaya we are encouraging everyone to take part of our fasting. Pwede po kayo kumuha ng slots. Kasi po, madami pong mga kaluluwa makakakilala sa Panginoon. At sa pamagitan ng pananalangin mo, they will be reached by the gospel of the Lord. Sino po excited for that? Ako po excited kasi po last year pinakita na sa atin ng Lord and God is faithful. Yung ibang mga taong galing doon, leader na ngayon, pwede palakpakan mo si Lord. Di ba? May ginagawa po si Lord eh. And today po, I know I do believe sa ating pong next approach sa huli pong linggo ng taong ito, ng buwang ito, we're gonna start things right. And after po ng service na ito, siguro po by next Sunday, lalabas po natin dyan. Nung huli ko pong kitininan ko po yung record kung ilan po yung mga taong may nananalangin para sa mga tao. Yun, umabot po sila ng around 214. Palakpakan mo si Lord. Diba? Ang dami po mga tao, sabi ko, hindi ko kaya itong ilagay lahat sa PowerPoint. Diba? Kaya thank you kay Johan sa pagtatype, bagamat madaming eksena kahapon. Diba? Sabi ko, ang daming tao to. Meron nga doon nakalagay, Laila Reyes. Sabi ko, bakit ba pag-press si Ate Laila? Meron doon. Sige, ewan ko to kung ito yung ibang Laila Reyes o may nagsulat lang ng pangalan na Ate Laila doon. So we're gonna pray for those people. Itong 200 plus, and kung may mga tao pa po kayong gustong ipanalangin na makakilala sa Panginoon, we're encouraging you to do that. Why? Because we want to start everything in the right foundation. Tandaan po natin sa lahat ng bagay, sana matutuhanan po nating isik muna si Jesus. Kasi even Jesus Christ, bago po siya nagsimula sa lahat ng bagay dito sa lupa, nagsimula po siya sa pananalangin. Luke chapter 6, verse 12 to 13. Basahin nyo nga po, 1, 2, 3, go. One day, soon afterward, Jesus went up on a mountain to pray. And He prayed to God all night. Di ba? Kaya nyo lang minsan all night, nag-EML, di ba? Pero si God, may tinamanan, di ba? Pero si God all night, what He did is to pray. Bakit? Kasi meron siyang mission kinabukasan. Ganun po pala yun eh. Pinaghahandaan ng laban bukas. Eh minsan kapag nandun na yung laban, saka ka palang naghahanda, saka palang, Lord. Diba? Hindi, dapat gabi pa lang, bago pa lang sumapit ang kinabukasan, itinaas mo na kay Lord. Kasi si Jesus Christ, sabi dyan, at daybreak, He called together all His disciples and chose 12 of them to be His apostles. Biruan nga po namin mga pastor, si Jesus nanalangin siya, bago siya pumili ng kanyang mga disipulo, ay may Judas pang lumabas. Ay paano daw kung hindi na daw siya nanalangin? Di ba kalabing dalawa yung Judas? Di ba? Joke lang, ano. Pero ginamit din naman ng Lord si Judas, kaya naipako si Jesus sa cross. Ano po? May divine intervention pa din doon. Ano po? Matthew chapter 6, verse 33, I know you know this verse, but 1 to 3, go. Seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things will be given to you as well. Sino po dito talaga may mga pinapanalangin sa Panginoon? Simulan mo sa tamang pundasyon. Include mo si Lord. The second thing that you need to do for a mission possible, hindi mo lang basta include si Lord, but number 2, you will endure fully. Sabi mo sa iyong katabi, endure fully. Tandaan niyo po, in between the fulfillment and the promise, dalawa kasi po yan eh. Lagi pong lahat ng bagay nagsisimula po sa pangako ng Panginoon. Saan po nagsisimula? Saan po? Pangako. Ang Panginoon po ay may pangako na hindi napapako dahil siya po ang napako para matupad ang pangako. Ano, wordplay. Ano, anyways, diba? In between of the promise and the fulfillment, nandiyan po yung tinatawag po nating endurance. May pangako ang Panginoon, pero bago marating yung pangako niya, laging dadaan ka talaga sa mga daan. You need to endure some things. Diba? Nandyan yung bills. Diba? Nag-i-endure ka dahil ang sakit sa ulo ng yung mga anak. Diba? Pero may pangako si Lord na ma-raise mo sila na maging mababait na mga anak eh. Pero sometimes, bago mo marating yung pinangako ni Lord sa'yo, may mga bagay kang dadaanan that you need to endure. Diba? Nag-business ka pero hindi nag-work. Diba? Sabi mo, Lord, kala kong pangako mo sa amin, papasaganain mo ang buhay ko. Pero, Lord, bakit yung business ko parang palubog? Di ba? Because sometimes, in between fulfillment and the promise is the process that we need to endure. Balikan lang po natin yung kwento ni Jiniel. Nilagay ko ulit. Sabi ko, ay, wala na ako illustration, lagay ko ulit. Because bago niya po narating yung pangako ni Lord na yan, hindi lang naman po siya naging strongest
partnership with God eh. Pero araw-araw po may mga bagay siyang ini-endure. From becoming an architecture student to becoming an architect degree holder. Nag-endure siya for 7 years. Ano? And I do believe kung paanong sinimulan ito ng Panginoon sa kanya, kaya niya itong tapusin. Naniniwala ba kayo doon? Na walang bagay na sinimulan si Lord sa buhay mo na hindi niya kayang tapusin. Amen? Kaya kung may mga bagay na sa tingin mo nahihirapan kang makita ang fulfillment ng mga bagay na yan, isang bagay ang pangako ni Lord sa'yo. If you will endure today, you will experience God's promise in the future. Para kanino yung pangako ni Lord? Sabi mo, akin yun. Lord, right now, I release your promise. Come on, palakpakan mo si Lord. To everyone here. Mangyayari at magaganap. Amen? Kasi po, hindi po instant lagi. We have this assurance that God is always faithful. Tingnan to, ang ganda nito. Hebrews chapter 10, verse 36. Basahin niyo, 1, 2, 3, go. Parang wala nang kausap. Basahin niyo with faith. 1, 2, 3, go. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has. Ang direct. Kapag nag-endure ka, you need to persevere so that when you have done the will of God, nagawa mo ang kalooban ng Panginoon, ano pong kabayaran nito? You will receive what He has promised. Siya po ang nangako eh. At faithful si Lord sa kanyang pangako, ang kailangan mo lang gawin is you need to persevere. Sabi mo sa iyong katabi, persevere. May dalawa pong daan na pwede kang daanan. Una, yung daan na gusto po ni Lord, na daanan mo. At pangalawa, yung kabilang daan. Ikaw na bahala mag-define nun. Basta yung isa, daan patungo sa kalooban ng Panginoon. At yung pangalawa po yung daan na kabila. At tayo po'y narito to navigate kung ano ba yung daan na kalooban po ni Lord at hindi. Pero ito po ang paalala ko sa bawat isa. Kung magpe-persevere ka din lamang, doon ka na sa daan ni Lord. Yun po yung pinakamasarap ipaglaban. This is what I've realized. Listen to me. Di ba 200? 200. Sa daan kasi ni Lord, tandaan niyo to, isang beses ka lang magbabayad. And afterwards, promise na agad ang kasunod. Ulitin ko ha. Kapag dumaan ka sa daan ni Lord, isang beses ka lang magbabayad. Ano po yon? Everybody said me, endurance. Ano? Sa daan ni Lord, isang beses ka lang magbabayad. Ano itong bayad na yon? Sabi natin? Endurance. Pero kapag doon sa kabila kang daan, mapapapunta ka din naman banda-banda dyan sa promise ni Lord. Pero ang dami mong i-endure. Paano hindi yun yung daan na dapat dinadaanan mo? Bago ka pa nakarating sa tamang daan, dumaan ka muna sa iba. Hello. Kasi sometimes we are wasting time. Sa kabilang daan, multiple payments bago pa marating. Or di pa nga sure kung makakarating yung promise ni Lord. Dahil sa mga detours na ginawa natin. I remember po yung mga Israelita sa loob po ng 40 years journey. Just imagine that may pangako ang Panginoon sa mga Israelita na makakapunta ka sa lupang pangako. Pero dahil ang dinaanan nila ay yung pangalawang daan. Ano pong daan yon? Pagreklamo. Hindi man lang makapag-endure. Nag-gets yung kwento? Tingnan nyo, nagtagal. Ay dapat 40 days, nandun na sila. Dapat 40 long day lang sila. Para makarating doon sa pangako. Pero it lasts them 40 longest years. At hindi pa nga nila napuntat, natanaw lang nila. Namatay na yung mga henerasyon, di ba? Si Moses, natanaw niya lang. And yung mga bata from 20 years old below, sila lang yung nakapasok sa promised land. At yan yung bagay na huwag niyong palalampasin. Na hanggang tanaw ka lang sa pangako ni Lord sa'yo. Dahil sa mga bagay na kung saan iba ang dinaanan mo. Kaya sabi mo sa iyong katabi, dumaan ka sa tamang daan. Pag bawal tumawid, bawal tumawid. Di ba? Maling daan yun, natawid ka bawal nga Di ba? Pag may bakod, bawal dumibahan bakod nga
ikot ka muna, di ba? Eh di mo alam, merong may-ari, dumidalang itak dahil umakyat ka, di ba? At lalo ko napatagal. Nalala ko ho nung bata ako. Magkakwento naman ako. When I was a child, doon ho sa aming bahay, doon ho sa kuliyat, alam nito na Joshua, yung likod po ay tubog. Alam niyo yung tubog? Patay na ilog, tawag lang namin tubog. Patay na ilog siya, wala na siyang nadali na tubig. May tubig pa din kasi pag naulan, nalalagyan ng tubig. Yung kabilahong lupa doon sa kabila ay manggahan. Manggahan. Adi yung lupa ng aming inuupahan dati, hindi man po, yung likod pala ng lupa na inuupahan namin, may tubog or patay na ilog, tas yung kabila po ay manggahan. Naalala ko po, meron po akong isang experience doon, bata pa kami, di alam nila ng mama eh. Pumunta po kami doon sa kabila. Malaki na naman ako. Buhay pa ako ngayon eh. Pero po nangyari, nung pagdating ho namin doon sa kabila, abay, may humabol ho sa amin. Trespassing daw ho kami. Pero nung kami nakaliban na ulit sa kabila, hindi na kami hinabol. Iniingatan yung mga mangga doon. Oo, yung mga bata kami noon. Kaya sabi ko sa iyong katabi, sa tamang daan, dadaan. Hello? Tanda mo, ikaw po ang pipili. It's either mag-endure ka sa ways ng God's will or mag-endure ka sa ways sa sarili mong will. My encouragement to everyone, mag-endure ka na sa ways ng God's will kaysa sa ways ng sarili mong will. We can make our own plans, we can make our own decision, pero tandaan mo, lagi mong iisipin, is it the will of the Lord? Galatians chapter 6 verse 9, ganda nito, 1, 2, 3, go. That let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kung alam mo tama yung daan na dinadaanan mo, huwag sukuan. Huwag kang mag-give up. Kung alam mong nasa tama ka ng daan, huwag mo nang i-give up, huwag mo nang isuko. Hello? Because in its proper time, you will reap a harvest. At sino po dito ang papabungahin ni Lord this year? Kapag mo si Lord. Pero, again, dumaan ka sa tamang daan. Di ho tayo sa dating daan. Ano? Tayo ay sa tamang daan. Amen? Pero, the thing that God is saying to us, ano po sabi sa dula? Mangyari to if we do not give up. Ibig sabihin, may i-endure ka talaga. Hindi yan sinabi na if we do not give up, na madali. Kaya yan sinabing if we do not give up, kasi may mga bagay talagang dadating sa'yo, naka-give up. Pero sasabihin ko sa'yo, kapag mukhang pag-give up na ang mga bagay, dyan gagawa ang Panginoon ng milagro. Huwag ka tumigil. Do not give up. In its proper time, you will reap a harvest. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, you will reap a harvest. Woo! Isipin ninyo, listen to me, sa isa pong malawak na lupain, ang binhi ay isa, pero kapag tinanim, ang harvest madami. Alam mo, magtanim ka lang ng isang binhi ng endurance, madami ang ibubunga niyan sa'yo. Kasi sabi mo sa iyong katabi, do not give up. May maganda pong plano si Lord sa bawat isa. Hindi po tayo susuko. Amen? Tingnan ito. I know I don't have much time, pero sana makaabot pa. Ano? Madami pong madedevelop po sa endurance at isa na po yung tatawag natin diyang patience and trust po sa Lord. Lagi pong dyan tayo dadalhin eh. And I remember pong isa pong story sa Bible. Ito po yung buhay po ni Daniel. That he continued to trust in the Lord in the middle. Nandun siya sa kalagitnaan ng bagay na kung saan hindi niya maintindihan. Isa lang yung secure siya at alam niya, nasa tama siyang daan. Kasi during that time, sa Daniel chapter 6, if you will just read Daniel chapter 6, uso na po nun ang politikahan, uso na ho nun ang silipan, uso na ho nun ang silusan sa posisyon.
nakita ho nung mga satraps at saka iba pang mga government body during the time po ni King Darius, na ito pong si Daniel ay wala hong makita ang kahit katiting na butas para ho pabagsakin sa kanyang posisyon. Pero may isa po doon, ang sabi doon, nakita nila na itong taong ito, isang bagay lang ang hindi niya kayang labagin. At yun ay yung batas ng kanyang Diyos. Ano pong sabi ng mga precept, ng mga satraps? Sabi niya sa hari, Haring Darius, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pwede ba ipag-utos mo sa loob ng 30 araw, ikaw lang yung sasambahin? At kung sino mang mga tao, bansa, bayan, or mga hayop pa yan na hindi susunod, kailangang itapon sa kulungan ng mga leon. Rar, di ba? Kailangan ikulong dun. Si Daniel, hindi siya nagpatinag, bagamat ganun ang utos ng hari. He still continue kasi alam niya, yun yung tamang daan eh. Daniel chapter 6 verse 10. Now, when Daniel learned that the decree had been published, bawal nang manalangin. Kung ikaw ay taga doon, sabi mo, katigas din naman ng ulo nito. Ay may batas na. Ano sabi diyan? He went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. At ito pa yon. 3 beses pa niya ginawa yung bagay na bawal. And 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God. Imagine yung important ng giving thanks. He gave thanks to his God just he had done before. Yung pala yung sikreto ni Daniel. Lagi lang siyang mapagpasalamat sa Panginoon. Ano pong nangyari? Nakita nung mga ng leon. Ang sabi doon, wala miski isang galos ang nangyari sa kanya. Wow. Because sabi na, God has sent His angel to shut the mouth of the lion. Ganyan pong ginagawa ng Panginoon when you start to endure na, Lord, bawal manalangin, pero Lord, I need to pray kasi this is your way. And Daniel did that. And what happened? Daniel still chose to endure at dumaan siya sa kalooban ng Lord. What happened? Verse 23. Basahin niyo 1 to 3, go. And the king was overjoyed and gave orders. Ate, background muna. Pagdating na doon sa kulungan, nung nakita nila, abay, si Daniel buhay. Nung nakita ng hari, ito po yung naging reaction niya. Verse 23. 1 to 3, go. The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. Pinaalis na doon. And when Daniel was lifted from the den, ano po sabi dyan? No wound was found on him. Grabe. Bakit daw po? Because he had trusted in his God. Kaya po, whenever God is, sige, palakpak mo si Lord. Whenever God is letting you pass through the way of endurance, you need to trust God anyway. Daniel chose to obey God despite of. Madami pong temptation ang dadating po sa atin. I want to tell you this. Sa pagsunod mo sa lakad ng Panginoon, there will always become temptation. Yung mga bagay na pang temporary lang ang saya, easy money, cheating, other things. But always choose the things and process that will lead you to eternal joy. Tama na ang pandaraya. Tama na yung mga bagay na alam mo, wala naman talagang galak sa loob or temporary lang na iibigay. Kung kailangan mong mag-endure ngayon, mag-endure ka ngayon. Kasi sabi ng Panginoon, ang endurance mo today will benefit harvest in the future. Amen? Sino pong nananampalataya doon? Amen. The third point, last point. 2 minutes na lang. The last point is this. For a mission possible, siyempre, follow your commander. Follow God's instruction. Si Daniel, he just follow the way of the Lord. And as you go on seeking God's for ways na need mo sa bawat mission na pinagagawa niya, tanda mo, huwag kakalimutan to seek God's instruction. Huwag kang gagawa lang out of your personal will, kundi laging hahayaan mo na i-guide ka ni Lord sa lahat ng bagay.
total surrender, total trust na Lord, ano man yung bagay na gusto mo sa aking season, doon ako mag-a-abide. Minsan kahit mahirap, kahit may kailangan tayong avenue yung daanan, if you will endure and follow God's instruction, hindi ka mapapaya sa dulo. Tandaan niyo po, sagana naman po si Lord magbigay ng guidance. Tanyo, ang ganda nito. James chapter 1 verse 5. Sino po dito nangangailangan talaga ng guidance kay Lord? Para to sa iyo. James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God. Yung pala eh. Who gives generously to all without finding fault. Si Lord kapag humingi ka, bibigyan ka, hindi yung, ikaw naman bibigyan ka kita, tapos di mo naman gagamitin. Wala daw finding fault kay God. Kung hihingi ka, bibigyan ka niya, and it will be given to you. Kaya we need to be in tune always with the Holy Spirit so that we can discern God's ways. Ang sabi po ng John chapter 14, dito po mag-end. Sabi po ng John chapter 14 verse 26, but the advocate, everybody said me advocate. Basahin nyo nga po, 1, 2, 3, go. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ang ganda po nung unang sinabi dun eh. Everybody said me advocate. Pag sabing advocate, anong naiisip nyo? Advocacy. Nagaling mo lang tol eh. Kakalokohan tayo dito eh. Advocate, ibig sabihin siya yung promotor, siya ang tagasimula. Or yun yung bagay na pinaglalaban niya. Diba? Halimbawa, advocacy for global warming. Di siya nag-a-advocacy ng paano iinit ang mundo. Hindi, joke lang. Advocacy towards, kunwari, ay pagbaba ng kahirapan. Diba? So yun yung advocacy niya. Lahat ng bagay na gagawin niya, doon lagi papunta. Kasi yun yung advocacy niya. At sabi na salita ng Panginoon, the advocate. At sino daw po yung advocate? The Holy Spirit. So ibig sabihin, si Holy Spirit may mga advocacy sa atin. At lagi ang advocacy niya ipapunta sa kalooban ng Panginoon. Ang advocacy niya lagi ipapunta lagi sa ano ba ang nais ni Lord para sa iyo. Ang advocacy niya lagi sa instruction para ikaw ay mapabuti. But the advocate that the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, ano po sabi dyan? Will teach you all things. Friends, church, sagana po ang instruction sa Panginoon. Kailangan mo lang, lumapit ka kay Holy Spirit, and He will guide you for all truths. Pwede ba palakpakan mo si Lord ngayon? And He will teach you all things, and will remind you of everything I have said to you. Let's close the lights. Today, I don't know kung, can I invite the music team? Today, magwo-worship lang tayo kay Lord. And as we worship the Lord, ang nais po ng Panginoon na remind natin ng ating mga sarili na, alam niyo po, wala pong imposible kay Lord eh. Sabi mo nga sa iyong katabi, wala mang imposible kay Lord. Diba? Wala pong mission impossible kay God. Lahat po yan ay mission possible sa Panginoon. Ano ba yung mga, sa tingin mo, mission possible? Or mission impossible sa buhay mo? Yung utang mo, yung dream mo, yung pamilya mo, what are the things that parang mission impossible na parang ang hirap? Kapatid, I want to tell you this. It will always become possible. Una, kung ito'y kalooban ng Panginoon. Pangalawa, kung sasamahan ka ni Lord. And I want you to have this verse. Sana matimo to sa iyong heart. This is the last verse that we're gonna read. Jeremiah chapter 32, verse 17. Pwede ba lahat tayo tumayo? Pakipatay naman ng background music. Today, I know God will minister to us. And ito po yung huling verse na babasahin ko sa inyo. And gusto ko basahin mo ito talaga. Dahil, tandaan niyo po, wala pong bagay na mahirap po kay Lord. Sino po naniniwala doon? Aside po dyan sa verse, basahin nga po natin sabay-sabay with faith in our heart. 1, 2, 3, go. Jeremiah 32, verse 17. 1, 2, 3, go. You have made the heavens and the earth. Nothing is too hard. Sino pa naniniwala that nothing is too hard for the Lord? Parang hindi ko naniniwala. Sino talaga naniniwala dito that nothing is too hard for the Lord? Sabi dyan, ikaw ang naglalang ng langit
at lupa. Ano pa ba ang bagay na mahirap sa'yo? Kung nagawa niya ang lahat para sa'yo, ano pa ba yung bagay na hinihintay mo? Today, I want you to close your eyes. Are there mission impossibles in your life? Today, remind yourself that nothing is impossible to you. We're gonna sing this song. Pwede ba pakihanda yung lyrics din? And as we sing this song, I want you to pray to God. Sa aking kahilang, higit sa aking naranasan, higit sa aking isipin, ang kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan. Come on, just worship the Lord. Come on. Minsan ay hindi na kulang. Higit sa Aking isipin ay kaya mong gawin. Kumalit kami. Bawat araw ko ay hawak mo. Di makakamba sa piling ko. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. May isa pa. Higit sa aking karanasan, higit sa aking kailangan. Higit sa aking Karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. higit sa aking kalakasan. Higit Sa aking kalakasan, minsan ay hindi na salamat sa Panginoon na hindi ka nagbilang. higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Alam ni Lord lahat. Sapagkat Bawat araw ko ay hawak mo. Di makakamba sa piling mo. bawat araw, Bawat araw ko ay hawak mo. Di makakamba sa piling mo. bawat araw, Walang mahirap sa'yo. may pag-ibig sa Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Today, God has reminded us. Sabi doon sa verse nating binasa, for He had created everything. He outstretched everything. Ang kalawakan, ang
lahat ng sanlika ay sa Kanya nagmula. And today, hinahamon tayo ng Panginoon to believe na walang mahirap sa Kanya. Today, I don't know kung ano yung mga bagay na parang seems impossible to you, but I want you to lift up your hands right now, dalawang kamay sa langit, na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I surrender everything to you, Lord. Every part of me, come on. Ano ba yung mga bagay na mahirap sa iyo? Come on. There's nothing impossible to the Lord. Come on. Ipagkatiwala mo lang sa Panginoon ngayon. Sige, just talk to the Lord. Father, right now, habang kinakausap ka nila, kaya mo, Panginoon, iparanas mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Na yung mga bagay na inaasahan nila sa iyo, magaganap at mangyayari sapagkat ikaw ay Diyos na walang mahirap, Panginoon. Just talk to the Lord. Come isa pa, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Come on, sing it out unto the Lord. Walang mahirap sa'yo. Every part of you must surrender it to the Lord. Ikaw, Panginoon, na makapangyarihan. Walang mahirap Come isa pa, walang mahirap. mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Kamay ko lang. Let it be a prayer. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Panginoon, sa oras nito, ano man yung mga bagay that seems impossible to us, we know it's possible to you. Kaya Panginoon, today, thank you, Lord, for teaching us, oh God, to trust you, to know who you are and your capabilities, that truly, ikaw ay Diyos na walang limitasyon. Thank you, God, dahil ikaw ay kasama namin. You are our strongest partner. And today, Lord, teach our heart to completely trust you in all things. Salamat, God, for giving us your word today na pwede namin panghawakan sa aming buhay, Panginoon. Pwede ba sabi mong prayer ito, ilagay mo yung kamay mo sa heart mo. Sabi mo, Lord, salamat sa natanggap ko sa umagang ito, sa klase ng pananampalataya na meron ako ngayon dahil sa iyong salita. Tulungan mo ako na magtiwala sa iyo kahit sa mga pagkakataon na mahirap. Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang lahat sa akin. Let you be the Lord. Ikaw ang maging Diyos, maging Hari. Dahil alam namin, kapag ikaw ang namumuno, walang imposible sa iyo. Salamat, Panginoon. Alam, Pepper Father, right now, I pray, let every heart be secured fully. At Lord, ito yung mapanghawakan din ng Panginoon na buhay na salita mo, na walang mahirap sa iyo. Pwede ba, for the very last time, come and sing it out to the Lord? Oh
Jesus. Walang Mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na Remind your spirit ng Diyos na makapangyarihan. walang imposible sa'yo. Walang posible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Ngayon, abangan mo na yung answered prayer mo. Today, I release the blessing of an answered prayer, Lord, for trusting you, God. I release it right now to your people. Hawakan mo to. Panghawakan mo to. Kapapanghawakan mo to. Lord, answer prayers, breakthroughs, blessings, oh God. In Jesus' mighty name, salamat, God. For you, we are serving a God na katulad mo. We love you, Lord. Thank you, Lord. We trust you in everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kamahagsap ka, di ka masabi mo, walang imposible sa Diyos. Makupo po tayo in the very presence of the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Praise God. At napakahalaga po na sa ating buhay ay patuloy nating alalahanin ang ginawa ng Panginoon. Dahil sa Kanya po ang ginawa, tayo ay naging matagumpay. Amen? Tayo po dito ako sa ating Holy Communion. Ginagawa na ito bilang alalahanin ng amatan muling pagbubuhay ng Panginoon. Ipag-pray natin ang ating elementong ginagamit sa umagang ito. Lord, pagpalain po ang tinapay na simbolo ng katawan, ang atasang ubas na simbolo ng dugo, asahin pagkapartid ng Holy Communion, maranasan ng biyaya, ang pagkapala, at sa aking pagdideklara ng katagumpayan, mga sa mga buhay, yung mga pangako. Salamat, Ama, pagpalain mong tinapay, ang atasang ubas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kukuha kayo ng isang tinapay sa katasang ubas, at huwag niyo munang kakainin. Pag kayo po mayroon na kayo po ay tatayo at sabay-sabay po tayo magpapartake. Even when I
separate me now. Sa Lord, kung tayo mayroon ng lahat, ito sa ating malaman itong hawak at tayo magpasalamat sa Panginoon. Kunin natin ang tinapay. Lord, salamat po sa tinapay na simbolo yung katawan. Salamat o Diyos sapagkat ibinigay mo yung buhay upang kami mapagpala. Sa aking pagkaparting ng tinapay sa mga katawan, maranasan ng biyaya, ng kalusugan, kalakasan, at ikaw pong malawalhati. Salamat ang matiklayo, glory. Ibres mong bawat pagpapartig sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin natin ang tinapay. Matapos kumain ako sa sinabi, ang sa ating binibin na aking dugo, tuwing ininyo ito, inim niyo bilang pag-alaala sa akin. Pasalamat po sa inyong dugon tumigis sa Kalbaryo. At sa bakit ang aming naalala, salamat o Diyos sa aming pagpalit ng katas ng ubas, maranasan mo ng biyaya, ang kalusugan ng kalakasan, ang buhay na masagan, ang buhay na walang hanggan. Pagpalayamang magpapartig sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin natin. Makakapo tayo sandali para lang po sa lang mga announcement. Praise God. Palakpakan nga po natin si Lord. God is good. All the time. Oh, nasagot yung aso. Daig tayo. Sakto yung kanyang sagot eh. God is good. Orp, orp. Praise God. Praise God. Praise God. Pero minsan palakpakan mo si Lord yung pinakamalakas. Once again, kami po ay masaya to see everyone in the house. Especially yung atin pong mga family and friends that are here for the very first time around. Ano po? So ngayon po, gusto ko pong i-welcome yung mga first time friends po natin na first time lang nakarating sa church. Kaya nga first time friends. So kung may, sino po dito yung mga first time na Sunday service po? Ano po? Taas ang kamay yung mga first time na Sunday service. Wow. Si Kuya, si Ate, ang family ni Ate may ng mga ka-family. Pwede ba tayo kayo ngayon kasi we want to appreciate you. Praise God. Palakpakan natin sila. Welcome po sa church and we are so much happy to see you and si Kuya dito po sa church and I know you do believe po. May plano po. Sige, tayo lang kayo no? Na maganda sa ating mga buhay si God. And ngayong araw na ito, dahil first time kayo, pwede bang ipag-pray namin kayo? Ano? Para lang may bless tayo today. Let's bless our hands towards them. Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga individual nito na dinala mo sa church. Tuloy, Lord, ikaw ay may magandang bagay na plinano sa kanila. Andalain ko lang patuloy mong ganapin ito sa kalang mga buhay at patuloy mong iparanas at ipa-experience ang kabutihan mo. Ano man yung mga prayers nila, whether these are personal, O God, ito man ay sa kanilang trabaho, sa kanilang health, O God, ikaw nakakalam ito sa kanilang family, ikaw nakakalam ito, andalangin lang namin, paboran mo sila, O God, at samahan mo na yung kapangyarihan. Salamat, Panginoon, and to you we entrust our kalang mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin sila sa kanilang mga buhay. Huwag muna kayo upo. Dahil first time kayo, meron kami something sa inyo for being here for the very first time. Ayan, 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 ayan. Praise God. Welcome po sa church. At di lang po dyan tapos, tingin po kayo doon sa likod. Yan, may nakalagay pong first timer. Meron po kami something sa inyo sa opisina. Sama po tayo doon. Ano? And meron po kaming something sa inyo sa atin pong office. Ano po? To God be the glory. Continue to invite your family and friends dito sa church because we know may plano pong maganda ang Lord sa kalang mga buhay. Praise God. Ano po? And right now, sino naman po dito yung mga second time? Kindly raise your hand. Be proud. Ikaw ay second time sa church. Wow, si Aldrin nga. Ano? Welcome. Meron pa po ba dyan? Meron pa ba dyan? Meron pa ba dyan? Meron pa ba dyan? Meron pa? Alright. Sa lahat ng second time, JB, pakisama naman kay Aldrin. Ano? Sa loob ng opisina. Ano? And again, let's continue to pray po yung ating mga taong nilagay po sa ating pong compassion list. Ano po? Because at the end nga po ng service, I mean sa August 30,
we'll be having our Compassion Fest. Ano po, and we want them na makita po dito sa church. So to God be the glory po. Tayo po idadako po sa atin pong tithes and offering. Praise God. Praise the Lord. Tayo natin pinagpala ng Panginoon. Amen? Praise God. At nahalaga na sa ating buhay ay magpatuloy tayo na ganapin ang pinapagawa ng Panginoon. Amen ba? Yung pagkakaloob ay ito ay isang paraan upang maranasan ang kasaganaan itinuturo ng Panginoon. Praise God. Tayo po yung magbigay na. Yan. Praise God. God, wala nang hahabol. Yan, tayo po ay, yan, dati Sister Sylvia, habol pa. At si Mitos, hintayin natin. Das natin sa Panginoon, ating po mga kaloob, Panginoon Diyos, kami po ay sama-samang inihahandog sa iyo mga kaloob na ito. And I pray, O God, na patuloy itong tanggapin bilang isang mabango sa siyang harapan. At Lord, pagpalain mong bawat isa na nagkaloob, ibalik mo na siksik, pikpik at umaapaw sa kanilang mga buhay ang mga kaloob nila, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa amin pong natutunan na kami patuloy na magsumunod. At Lord, niniwala kami na sa aming pagsunod, kami pagpapalain mo. I declare blessing upon blessing, O God. Pagpalain mong bawat isa, ibinamang hindi nakapagkaloob ngayong araw na ito. Kung sila walang pinagkakakita, walang pinagkukunan, i-bless mo sila, Panginoon, upang sa susunod ng pagkakaloob, sa isang Diyos sa tulad mo ay makapagkaloob ang bawat isa. Salamat, Ama, declare your glory, your blessing, O God. Pagpalain mo ang mga kaloob ng manak sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay sumambara sa Panginoon. Yan. Praise God. Tumayo tayong lahat. Na tayo ay Sige po, tayo po ay palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Amen. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Let's rejoice and offer all. Bigay natin yung kapurihan para sa Panginoon. At magkamayan po tayo habang tayo umaawit. Lord, I will honor and adore you.
Magbigay tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus, oh God. Magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Ang langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay ko, hari ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Kami ay uyuko sa iyo at sasamba. Awit ng papuri, itataas kita. Magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang buhay ko. Sa Diyos po ang papuri. Hallelujah, Jesus. Sige po, patuloy natin palakpakan ng ating Diyos na buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sa isa namang katagumpayan ng aming gawain ng Sunday service. Salamat, Panginoon, sa lingkod mo na ginamit sa buhay ni Pastor Sam, sa buhay ni Rev Team. Patuloy, Panginoon, i-bless mo sila kasama ang buong sambahayan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na muling bumusok sa aming espiritual at ang desire ng aming puso, Lord, na sa midweek service at sa next Sunday service, dalhin mo ulit ang aming mapangyapak sa lugar na ito, Lord. Salamat po. Uuwi po kami may kaligtasan, daladala, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa iyo po ang papuri, pagsamba, pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. So Lord, bago tayo tumako sa ating benediction, lahat po ng mga taga-usher ay meron po tayong meeting. Pagkatapos po ng ating live grouping. At yung po mga binigyan natin ng ticket na hindi pa po nakakabayad, ay pwede na po kayo magbayad. At yung mga gustong bumili pa, siguro doon na po. Siguro may makukuha pa naman. Pero dito wala na, no ho. At yung po mga gustong sumama sa choir, yan, meron po, naghahanap po ang Batangas ng mga gustong sumali sa choir. Yung po magaling kumanta. Yan. At ang practice po ay August 4, 5, and 6. Yung po ay gaganapin po yun sa Batangas para po sa concert ng ating minamahal na bishop. Kaya yung po mga gustong sumama sa choir, kayo po ay makipag-ugnayan lamang po kay Pastor Shem. Ano ho? Praise God. Itas natin mga kamay patungo sa langit. Sa umagang ito'y ginagawad ko sa binabawat sa pag-ibig na Ama na walang kapantay, ang pagkabala ng Diyos Anak na walang sukat kalagay, dumalis sa mga buhay, ang kalakasan, ang kalusugan, ang pagkabala, ang pag-ingat ng Diyos sa ating lahat, at higit sa lahat ng pagnisan,
ang pagkilos at pagsama ng Banal na Espiritu sa ating lahat ngayon. Bukas at magpakailanman, umayo tayong dalang tagumpay, mayroon tayong endure sa ating mga puso na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tanggapin natin ang biyaya ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat.